Wow. Mag-start na tayo kakokok. So kung napansin nyo, galing sa ating freezer, itong ating bowl, no? Itong ating mixing bowl. Kasi malaki yung factor nun para maganda yung pagkakabit or pagkakagawa ng ating cream mamaya. Kasi mas maganda, mas malamig para mas stiff. At saka airy and light yung ating cream mamaya. Alright? So kasama to sa loob nung nilagay ko sa freezer. Mga 30 minutes itong nasa loob ng freezer. So gagawin natin yung ating cream. Meron tayong dalawang all-purpose cream. Chilled ito, kagabi ko pa nilagay sa ating ref. Meron din tayong cream cheese. Mas masarap paglalagyan ng cream cheese. Isang condensed milk, nasa sa inyo po kung ilalagay nyo lahat. At ito pong ating evaporated milk para lang pang dip ng ating biscuits, no? Yung Graham crackers natin. Alright, so gawin na natin yung ating cream. So, unahin natin tong cream cheese. Okay, so hiwa-hiwain lang natin. Yun. Kailangan natin ng spatula. Yun, no? So, okay na to. Mapapansin nyo po medyo lumambot at parang naging airy, no? Yung ating cream cheese. Ngayon lalagay natin yung ating all-purpose cream. Imagine kung hindi nyo nilagay yung bowl sa freezer, sisip-sipin niya yung lamig ng ating all-purpose cream at saka ating cream cheese. Kaya importante po talaga na i-freeze yung bowl bago i-beat yung cream para maganda yung pagkaka-airy ng ating cream. Okay. Check natin, no? Yan, no? Pero konti pa. Scrape lang natin yung sa pinakababa para pantay-pantay po yung ating mixture dahil meron pong cream cheese sa pinakababa. Kaya pakita natin, mapapansin natin na parang dumoble na po yung size ng ating mixture, no? Yung ating cream. Nagiging airy na po siya. Check natin. Mukhang okay na to. Ayan, no? Yun, look. Ayan, no? Stiff peaks. Maglalagay tayo ng condensed milk. Ito na yung pinaka-sugar natin. Half lang muna yung ilalagay natin. Tapos titikman natin. Bit lang natin.
Mix natin gamit yung ating spatula. Dahan-dahan po talaga dapat yung lagay ng condensed milk para hindi masyadong mawala yung pagka-airy ng ating mixture. Yan o. Diba? Yun o. Flowy. Flowy pero airy pa din, no? Ngayon, titikman po natin. Ito yung time na titikman nyo. Tikman natin. Sarap. Grabe ang sarap pati yung cream cheese. Lasang-lasa. Pero kulang siya sa tamis. So, kung allergic po kayo sa matamis, diabetic kayo, ayaw nyo ng masyadong matamis, okay na kayo dun sa half. Pero kasi ito, dessert po to, kapag nilagay mo sa ref or sa freezer, pag nilagay mo dun, pag lumamig to, mas mawawala pa yung tamis niya, no? Kaya ilalagay na natin ang buo. Okay. Mix natin. Pag nilagay nyo na po yung yung condensed milk, dapat yung pag-mix nyo, huwag na pong masyadong mabilis, no? Kasi kapag mabilis yan, may tendency na maging watery na po yung inyong mixture. Dapat dahan-dahan lang. Okay na yung ganyang mixture. Papakita ko sa inyo yung consistency na gusto natin, no? Yan, no? Flowy, no? Pero may air pa din siya. Yan po yung gusto natin. Yan, no? Ngayon, meron tayong mangga dito. 3 pirasong mangga. 1 kilo to kapag tinimbang, no? Hiwa-hiwain lang po natin. Alright. Napakabango. Alam niyo po itong manggang to, galing pa to ng norte, no? Doon sa lola ko. Kaya hinog po sa puno ito. Ang bango at sobrang tamis. Pakisuyo muna ako nitong mga buto. Ngayon, tatanggalin lang natin yung pinakabalat. Yung iba gumagamit ng baso para ihiwalay yung laman sa balat, no? Mas nahihirapan ako dun eh. Say hi, tita, sa ating vlog. Sa si Tita Wilma. Doctor na po sa inyo. So, hihiwain po natin sa maninipis, no? Yan po. So, lalagay natin dito. So, ngayon, meron tayo ditong isang bowl. Dito natin ilalagay yung ating milk. Okay, so hindi mo naman kailangan lahat yan. Kailangan lang natin para pang dip nitong ating biscuits, no? Itong ating graham crackers. So, ito hindi natin kailangan ibabad, no? Dip lang. Maglalagay tayo nitong ating mixture. Konti lang. Ayan. So, maglalagay tayo ng mangga. Yun. So, maglalagay ulit tayo nitong ating biscuits. So, maglalagay ulit tayo nito.
Mangga ulit. Most likely, magkukulang po yung mangga natin. So, mag-slice pa tayo ng isa. So, last layer nitong ating graham. Ay, naputol. Okay lang yan. Itong ating last layer. Yun. Tapos, yung last na mangga natin. Siyempre, dahil last layer tayo, kailangan perfect yung pagkakasalansan ng pinaka-top layer. So, konti lang, no? Pang toppings lang eh. Tatakpan ko lang po ito ng cling wrap, pagkatapos ay ilalagay ko sa ating refrigerator. Kung magtatagal po, like gusto nyong store for a few days, pwede nyong ilagay sa inyong mga freezer para siyang ice cream nun. Ilalagay ko sa ating refrigerator at gagawin po natin yung ating mango shake kasi meron pa tayong sobrang cream, tsaka may mangga pa tayo. Ice muna. Yan. Tapos yung ating mangga. Dagdag pa tayo dito. Yan. So, asukal. So, nasa sa inyo kung gaano karaming asukal, no? At gamitin natin itong pinagdip natin ng ating graham kanina. Masarap, no? Lagyan natin ng konting tubig. Okay na yun. At maglalagay tayo nitong konting cream, no? Itong cream natin. Lagyan pa natin ng ice. Tikman muna natin. Baka kulang sa asukal. Natin. Uy, sarap po. Wow! Tapos patungan natin ulit. Tapos lagyan natin itong ating cream. Saka natin lalagyan ng mangga. Yun. Yun, oh. Diba? Tikman natin. Yun, oh. Yun. Sarap. Wow. Ang sarap. Sarap ng cream cheese. Tikman natin. Actually, nilagay ko na po sa freezer, no? Kasi mas gusto daw ni Mrs. na medyo matigas yung pinaka-cream niya. Sarap talaga nung may cream cheese. Lasang-lasa. Sarap. Yan po, so may natira pa, no? Ito yung nagkinabukasan, no? Parang nga siyang ice cream cake na, oh. The best ka, Kokok. Kaya pag gumawa kayo nito, lagyan nyo po ng cream cheese. Sobrang sarap.